What is up and good day everyone? Welcome back to Bulok Bikes. Ngayong araw na to may aayusin tayo na Mio Sporty. Itong motor nga pala na to ay na-stock up ng 4 na buwan. Hindi siya nagamit ng 4 na buwan. Kaya naman yung kanyang Kickstarter ay nag-stock up na rin. Mga kaibigan, pagka nangyari po ito sa inyong mga Mio Sporty, huwag po kayong matakot. Kasi hindi ibig sabihin na nag-stock up yung inyong Kickstarter ay stock up na rin yung inyong piston. Maaari po kasi na ang problema ay nasa panggilid nyo lang din, kagaya nito. Makikita naman natin sa video na nagkaroon na ng oxidation or nag-start na yung oxidation sa kanyang panggilid. Ang oxidation po kasi parang kalawang po yan na kung saan kinakain niya po yung aluminum. Kaya naman ngayong araw na ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung pwedeng gawing remedyo pagka nagkaroon kayo ng gantong klaseng problema. Makikita natin ang problema pagka binaklas nyo na yung Kickstarter nyo. Kagaya nito, binaklas ko yung Kickstarter niya at kitang-kita naman na nasa Kickstarter talaga yung problema. Kahit nakabaklas yung kanyang Kickstarter, pagka binira ko, hindi siya bumabalik, no? Kaya ngayon mga kaibigan, baklasin natin yung kanyang Kickstarter or buksan natin yung loob ng kanyang Kickstarter. Nga pala mga kaibigan, ito po, gagamit po kayo ng Phillips screw dito at mahihirapan po kayo pagka normal na Phillips screw lang yung gagamitin nyo pantanggal. Kaya ako, ginamitan ko po siya ng impact drive. Mga kaibigan, kung makikita nyo dito, yung kanyang Kickstarter assembly at yung kanyang buong side cover ay punong-puno na ng kalawang, kinakalawang na at puro oxidation na. Kaya naman ngayon, tatanggalin natin siya. Kaso nga lang, yung kanyang pagtanggal ay pahirapan na dahil nga kinalawang na at stock up na nga rin. Ito yung dahilan kung bakit stock up na rin yung Kickstarter nyo pagka kinikik nyo siya. So bago ang lahat, nilinis ko na muna siya ng husto para matanggal yung mga dumi, yung grasa at saka yung alikabok dun sa kanyang gilid para mas makita natin kung ano nga ba yung problema kung bakit nag-i-stock up yung ating Kickstarter. So, ayun, ito nga pala ang salarin kung bakit tumitigas yung inyong Kickstarter at hindi na bumabalik. Ito po kasi mga kaibigan, umiikot po yan. Ayan, kung makikita nyo, umiikot siya pero ang tigas niya ikutin. So, pag ayan tubigas ikutin, mahihirapan po talaga kayong i-kickstart at saka hindi talaga babalik yung inyong Kickstarter. Kaya naman ang gagawin ko, lalagyan ko lang yan ng langis. Nilagyan ko na siya ng WD-40 pero lalagyan ko pa rin siya ng langis. Kasi iba pa rin talaga yung lubrication ng langis. Pag nalagyan nyo ng langis, ikot-ikutin nyo lang siya hanggang sa lumambot. So, ayan, iniikot-ikot ko siya. Tapos, ngayong pinaikot-ikot ko na siya, ayan, lumambot na siya. Lumambot na siyang ikutin nung nilagyan ko siya ng langis. Tapos, ayun, bago natin siya ikabit, siguraduhin natin na malalagyan natin ng grasa yung pinagkakabitan ng kanyang shafting para maganda yung play niya pagka kinikickstart natin siya. At saka pagka hindi kasi nilagyan niya ng grasa, ang nangyayari, kinakalawang din siya. Tapos yung shafting nga pala niya, linisin nyo rin ng konti. Lihain nyo siya ng konti para sa ganun matanggal yung kalawang.
Tapos ayun, yung main shafting nga pala ng kanyang Kickstarter, lagyan nyo rin ng grasa. Pero wag sobra para lang hindi siya kalawangin. So pagka nagawa nyo na yun, pwede nyo na siyang i-assemble. Madali lang naman siyang i-assemble. Kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Basta mga kaibigan, pagka nagkakalas kayo ng pyesa, tandaan nyo na kung paano nyo siya kinalas. Para alam nyo rin kung paano nyo siya ibabalik. Tapos mga kaibigan, pagka nabuo nyo na yung Kickstarter assembly nyo, i-check nyo rin kung bumabalik. Kasi baka mamaya naikabit nyo na dun sa motor, tapos hindi pa rin pala bumabalik. Mahirap yun, magkakalas na naman kayo. So ayun na nga no, dahil nga 4 na buwan na stock up tong motor na to, yung kanyang panggilid ay, eto, nabubulok na rin. Kung makikita nyo yung kanyang pulley, parang mukha ko na no. Pagka nilamas mo, lubak-lubak. Usually mga kaibigan, sa ganitong sitwasyon, kailangan ipara-surface na to, or kung hindi naman, papalitan na natin. Kaso nga lang dahil wala pang pampalit, tsatsagain muna natin siya. Lilihain natin ng konti para maging smooth uli yung surface kasi nga lubak-lubak na, hindi na smooth yung surface niya. Ito naman yung kanyang bell, kinalawang na, kitang-kita naman sa video. So try natin na kuskusin muna siya ng steel brush, yung malambot lang na steel brush para hindi ma-damage yung kanyang mga groove. Wala pang pampalit na pyesa kaya tsatsagaan muna natin na gamitin o ibalik tong mga pyesa na ito. Tapos ito, wala pa tayong pampalit na pyesa kaya naman tsatsagaan din natin tong kuskusin muna para matanggal yung kalawang. Pero syempre, as soon as possible, kailangan mapalitan na rin itong mga pyesa na to. Kaso nga lang, syempre, sa ngayon, ang priority namin ay mapa-start muna yung motor para magamit